sige. Dininin niya ang asawa niya. Ako kay Sister Cora, patay ako noon. No? Hindi ko pa nagagawa yun, pero siya nagawa niya. Pero sabi lang sa kanya ng Panginoon, righteous ka. You belong to me, and you will be rich. Yun po yung sa faith niya, yun po nagpa-righteous, hindi po sa ginawa ni Abraham. Tapos po marami, hindi lang isang beses ginawa ni Abraham yun. Dalawa pa. Sinundan pa ng anak niya yun, nakita sa kanya yung example. Tinatutog, ginaya rin. Pero itong mga taong ito ay blessed. Kasi po yung blessing galing sa Ama, hindi sa nakikita sa atin. Maganda lang, yung mga blessed na tao, nagmamanifest sa buhay nila yung blessing. Sa ugali at sa kilos. Amen? At ang mga kasama ko sa Heart of Worship ay mga blessed na tao. Amen? Amen. Hindi ka ibe-bless. Blessed ka na. Sabi mo sa katabi mo, blessed ka na. Blessed na blessed ni Lord. Amen. Romans 8:17 says, and since we are His children, we will share His treasures, for everything God gives to His Son, Christ Jesus, is what? Is, kanino raw? Ours too. Yung binigay niya kay Kristo, sa atin din. Kaya nga po united tayo kay Kristo sa ating Panginoon But if we are to share His glory, we must also share His suffering. So, tinuturuan po tayo. Hindi mo na kayo magiging ng suffering. Amen. Tingnan mo lang yung katabi mo minsan nagiging suffering sa buhay mo, di po ba? Natural pong darating sa atin yan. Kaya lang po, when we face trials, temptations, trouble sa buhay natin, we face it that, Lord, ikaw nga dumaan dito. Pero nagtagumpay ka. Identified ako sa iyo, united ako sa iyo. Nakikita mo na sa akin ng Ama, victorious din ako. Alive and blessed. Amen? At yun ang mangyayari sa atin. Sabi lang dito, dahil anak ka ng Diyos, you belong to Him, we will share His treasures, for everything God gives to His Son, the Lord Jesus Christ, is to you also. Is yours also. Palakpakan po natin ang Lord. That's why, most especially in church ng Corinth, sinabi sa kanila, you are gifted and enriched. Si Brother Ike, ang pangalan niyan, enrich. Enrique yan Amen? Kaya rich yan. With ED. Amen? Do you receive that, Brother Ike? Sabi nito, 1 Corinthians 1:4 and 6, I can never stop thanking God for all the generous gifts He has given you. Ang Diyos po natin, generous. Hindi po kuripot ang Diyos natin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi kuripot ang Diyos mo. Baka ikaw, ay wag na. He has given you. Now that you belong to Christ Jesus, He has enriched your church with the gifts of eloquence and every kind of knowledge. That's just like this church. Gifted po ang church natin. Amen? Ng mga talents, ng mga good speakers, ng mga followers ni Christ. Palakpakan po natin ng Lord. At ang sinasabi ko, yung mga nakaupo dyan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yon. Amen? This shows that what I told you about Christ is true. True po si Christ. Kaya nga sabi niya, lahat ng nakabilong kay Christ ay gifted. Wala pong tao sa lugar na ito na wala pong gift Amen? Yung pag-upo mo nga dyan, gift yan Amen? Ang galing mo umupo ngayon At makinig, gift po yan. Alam po ba kung konti ang merong tengang makinig? At kayo ngayon nakikinig sa salita ng Diyos, gift po yan ng Lord. Amen? Marami pong gift, yung gano'n, di po ba? Pero yung nakikinig ko, konti po. At dalangin ko lahat tayo magkaroon ng gift of listening. Kulang po sa panahon natin ng mga marunong makinig at magbigay ng tamang payo. Yun po mangyari sa church nito. Amen? Amen. At saka gift ng blessing at saka support. Receive it in Jesus' name. Amen. Next, yun nga pong pinag-usapan natin kanina, controlled ng Holy Spirit. Are you controlled by the Holy Spirit? Amen. The day you receive the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit lives in you. At hindi po pwedeng magsama dyan si Satan at ang Holy Spirit. Ang tubig at langis. Di po ba sabi? Ano pa ho? Ang apoy at saka ang tubig. Ano man yon? Ang black and white. Amen? No? Controlled by Galatians 5:24. Let's read it. Amen? Dinaya ko si Michael Jackson. Those who belong to Christ Jesus, do you belong to Christ Jesus? Amen. Have nailed the passions and desires of their sinful nature to His cross and crucified them there. Saan na po yung kasalanan natin? Tsaka yung passions and desires natin? Nakapako na ho sa krus. Brother, asan dyan ang Holy Spirit? Saan ba? Controlled by the Holy Spirit. Mangyayari po yan. Pag pinapako natin yung ating sarili, na po meron pala ako nito, sa cross, as we receive Christ as our Lord and Savior, ano po mangyayari? The Holy Spirit will control us. Asan nga dyan sa verse na yan? Tingnan natin yung context.
22 to 25 ng Galatians 5. Galatians 5, 22 to 25. But when the Holy Spirit controls our what? Lives, He will produce this kind of fruit in us. Who will produce this kind of fruit in us? Holy Spirit. You will not produce it. Dahil ibang love ang ipoproduce mo kung ikaw magpoproduce. Ibang joy, ibang peace, ibang patience, ibang kindness, ibang goodness, ibang faithfulness, ibang gentleness, and self-control ang poproduce mo. Kaya nga po, when the Holy Spirit controls our lives, the key, let the Holy Spirit control you. And if you belong to Christ, you will let Him control you. And this Holy Spirit who controls you, He will produce this kind of gift. I want to show the gift of love. Hindi po, dahil nasa yung Holy Spirit, magmamanifest na yan ang love na yan. Nakikita niyo po, sabi ng verse, this fruit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Hindi naman natin pag-uusapan isa-isa dahil abot po tayo mamaya alas 4. Here, there is no conflict between the law. That's why in verse 24, ito po ang sabi. Verse 24 says, those who belong to Christ Jesus. Do you belong to Christ Jesus? Amen. You have the Holy Spirit controls you, and He will produce the fruit in you, and you nail your passion, your desires, and sinful nature is nailed. They are nailed to the cross, on the cross, and they were crucified there. Kaya ikaw, wala ka na rin sa cross. Buhay ka na ngayon. If, verse 25, if we are living now, kailan po? Now, by the Holy Spirit, let us follow the Holy Spirit's leading in every part of our lives. So, brothers and sisters, you need the Holy Spirit. If you said that you are God's property, let the Holy Spirit control you. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. At lahat ng property ni Lord ay doer of the will of God. May mga doer of the will of God dito? Yes, kasi property ka ni Lord. 1 Thessalonians 5:18 says, ito po ang verse natin, no matter what happens, no matter what happens, ibig sabihin lahat na ng pangyayari sa buhay mo, ano sasabihin mo? Always be thankful. For this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Don't thank God for everything, but in everything. Amen? Iba po yung for sa in eh. For everything. Yung sickness, hindi natin pinasasalamatan. Pero yung resulta na naging malapit ka sa Diyos at pinagaling ka ng Diyos, yun ang pinasasalamatan natin. Yung cancer, hindi mo pinasasalamatan. Amen? At huwag ka humingi ng cancer. Amen? Yung sakit, hindi mo pinasasalamatan. Pero yung Diyos na nagpapagaling at alam mo na may kagalingan ka, yun ang pasasalamatan mo. In everything, not for everything. Dahil yung mga, lahat ng may mga bagay, hindi ang Diyos ang gumawa. Amen? Are you with me, church? Amen. So, tingnan natin. Ano pa yung mga pasasalamatan natin? 16 to 18 ang basahin natin. Hindi po pwedeng 18 lang. Because you belong to Christ Jesus, ang sabi sa iyo, always be joyful. Property ako ni Lord eh. Hindi ko sasabing hindi tayo umiyak, okay lang po umiyak, o malungkot pa minsan-minsan. Pero yung buong taon na malungkot ka, tatanong kita, property ka ba ni Lord? Kasi ang property ni Lord are joyful. Kasi victorious ang property ni Lord, blessed and alive. Kaya sabi, always be joyful. Sabihin mo sa katabi mo, joyful ka dapat. At prayerful, keep on praying. Pray without ceasing. Keep on praying. No matter what happens, always be thankful. For this is God's will for you who belong to Christ. The word thank na po is the word Eucharist. You is good and charis is, ano yung charis? Charis. Charis is grace. Good grace. Sino naka-experience ng grace ni Lord dito? Amen. So you have all the reason to thank God. Yun na yung maging basis ng thank you mo. Kaya pala, yung pala ibig sabihin sasabi nung sa mga panambahan, sa mga Mass Eucharist, Holy Eucharist. Ibig sabihin po nun is to thank God. Eulogy is good and charis is grace. Naka-involve po sa Thanksgiving natin yung word na charis. Charis o grace. Lahat tayo na-experience ang grace ni Lord. Wala tayong ginawa. Ang Diyos ang nagbayad. Ang Diyos ang nag-bless sa atin. Wala kang ginawa.
Diba? Tinanggap mo lang yung biyaya ng Diyos, yung kabutihan niya, yung kanyang pagliligtas. Yun na lang ang reason na mag-thank you ka kay Lord. Property niya pa ako. Amen? We have all the reason. Kaya po, next Sunday, alam ko naman kayo yung nag-worship na, mas next Sunday, mas mag-worship pa kayo kay Lord. Amen. Hindi na mahihirapan dito si Sister Abby, Sister Aubrey, at lahat ng worship team na, kaya ka na lang! Hindi na sila magaganon. Kayo na mismo, makita na yung kamay niyo, magwawagayway na po sa Lord. Amen? Amen. Hindi niyo pa kailangan, hindi niyo na kailangan pumunta pa sa mga concert ng mga sikat na artista. Gaganon pa kayo. Sa Lord niyo na gagawin yan. Amen, church? Amen. Kasi may reason ka. Amen? Why? Next, may good life eh. Tingnan mo natin to. You live a good life. Hallelujah. Next verse. 1 Peter 3:15. Ito sa, instead, you must what? You must what? Worship Christ as Lord of your life. So worship is a lifestyle. And if you are asked about your Christian hope, always be ready to explain it. Pag may nagtanong sa inyo, ano ba yung pinupuntahan mo dyan sa may, malapit sa SM Center na yan, sa may Heart of Worship? Sa mga puro sandakan na yan. Nagsasanla ka ba doon? Hindi po. Sabihin mo na kung ano yung pinupuntahan mo. Tinanggap ko ang Panginoon. Na-enjoy ko itong magandang buhay ko sa Panginoon eh. Amen? Sabi rito, but you must do this in a gentle and respectful way. Kasi iba ho, magsasalita sa'yo palibak, o aasarin ka.